guess yung mga yung mga papunta pa lang dito, nagko-consider ng Australia, basta yung mindset lang na kailangan ready kayo. Ready kayo for new things that can happen. Hindi pwedeng risk averse. Risk ito eh. Risk that can really work out for you, na talagang bonggang-bongga. Or it's a risk na hindi talaga nag-work out sa'yo. So, sugal siya. Mahal din. Di ba? Marami kang babayaran. Kailangan willing ka talagang i-let go yung kung anong meron ka. Di ba? It's good kung makuha mo pa rin trabaho mo dati. Kung hindi, hindi. Dapat ready ka. Kasi kung hindi, wala. Heartaches lang eh. Huwag kang, sa Pilipinas, manager ako. Sa Pilipinas, di ako naglilinis. May katulong ako, may ganyan ako. Eh, huwag kang ganyan. Kung ganyan, doon ka na lang. Masaya ka naman dun eh. Right? So, yung mga, dapat ready ka. Dapat you take it as a new adventure. Yung mga nandito naman na umaasa pa rin, di ba, maging permanent. Just, hold on lang, di ba? Kapit lang. Minsan talaga ang dami-daming mga challenges eh. So, just find the right opportunities for you. I understand yung mga iba trying to survive. Mag-cleaner muna ako, ganto ganyan. Pero, wag niyong alisin na may other pa rin kayong mga skills, qualifications. Please welcome to the show, Miss Johanna Nonato. How are you? Hello, kamusta? Thank you for inviting me in your show. Maraming salamat, Johanna. So, isa kang lawyer. How hard pala yung, kasi di ba, from the Philippines, nag-New Zealand ka, then jump back to Australia. So, parang ang daming, so back to zero again. Paano yung journey mo? Ano yung simulan mo? Bakit pumunta ka na New Zealand first and then you go to Australia? Yes, at first sa New Zealand, kasi galing ako sa IT industry. I was working in sales and marketing sa Philippines. And then just looking at opportunities abroad. Sa New Zealand, nagbakasyon lang naman muna kami doon. Then of course, di ba, when you're there, you try to look for a job. And then I found a job in the same field as business development manager for an IT company then. So doon na nagsimula. So, di ba, na-convert na yung visitor visa to work visa, and after a while, naging permanent resident. But I don't know if you've experienced this, So, sa New Zealand kasi, ang napapansin namin ng mga kaedaran ko, pag nag-28, 29, ganyan, mga 30s, dyan ka na gustong tumaas ng career. Right? Well, based on our experience, parang hindi kami makaangat. Parang I feel like naka-reserve yung mga positions na matataas sa mga Kiwi. Yun ang na-feel ko Kaya parang kami, magkakaibigan, nag-iisip, ano pa bang better? Saan kaya tayo pwede pumunta? And there were so many stories about people migrating from New Zealand to Melbourne to Sydney, and they've been very successful. That's why we tried as well. Oh, okay. So it looks like similar yung nangyari din sa akin because I have like a job offer sa Australia. I just try 6 months pero tumagal na ako ng 12 years sa Australia because of that. Kasi sa New Zealand, so I'm based in Wellington during that time. Yun din yung mafe-feel mo about it. Parang walang happening nangyayari. So that's why I went to the Australia because of, for the kids, siyempre may family ka. At pag-usapan naman natin, so isang sa IT sales ka sa New Zealand. Yes. Mm-mm. Paano napunta yung pagiging isang lawyer? So nag-aral ka and then, So, alam mo yung GFC, di ba? 2009, nagkakatanggalan. So, natagal ako sa trabaho ko. And, heading back, parang yung mga opportunities na po pwede, they're putting me in a roles na lower level than mine. And
ang hirap kasi nun kapag di ba, they always base it on your previous experience. Kung babalik ka na naman sa doon, o mahirap na namang umangat. Ang hirap na nga umangat So, I just thought, sige, mag-aaral na lang muna ako, masters. Nag-masters ako ng international business. And while studying, nag-volunteer teacher ako sa mga migrants, Chinese migrants. And that's how I felt na yung rewards ng volunteer job. Diba? Na doon ko nakita na iba yung marketing sales. Okay, rewarded ka, sobra, pag may benta ka. Diba? Parang okay naman siya. Wala namang problema doon. Pero yung itong walang bayad, iba yung feeling. And I thought that, maybe I can continue this in some way that I can help the migrants. So, sa New Zealand pa lang interested na ako sana mag-immigration law, ganyan. But it was difficult kasi nag-masters pa muna ako. And yun nga, nagkakaroon na ng plans na mag-move sa Australia. So I thought, siguro sa Australia ko na lang gagawin. And after a year of, syempre, Australia na naman, adjust ka na naman. I was still in the product management, marketing pa rin ng IT. But while doing that, nag-aral na ako ng immigration. Pinagsabay ko na. And after noon, na-lisensyahan na ako. Initial plan is, part-time lang muna akong migration agent. Yun muna, migration agent muna ako. But then, alam mo naman ang law ng Australia, halos araw-araw nagbabago. And I was a bit, concerned kung part-time lang ako, hindi ko magbabantayan ang law. Baka mali yung advice ko. Mawawalan din ako ng lisensya, di ba? Para saan pa to? So, we had that decision kasi, siyempre, sanay ka nang nagtatrabaho ka, yung paycheck mo, regular. Tapos biglang magne-negosyo ka, back to zero ka talaga, as in zero. So, we had that decision, my husband and I, na sabi niya, sige, siya na daw muna lahat sa expenses. And, you try to grow the business kasi direction is, pag lumaki naman yung negosyo mo, iyan naman ang retirement plan natin. So, iyan. So, when you got to the migration consulting, is that because nakikita mo sa mga Filipino migrant or other migrant na nahihirapan sila for if they want to come to Australia or New Zealand? It's really about marami kasing mga manloloko. Ayun Yun ang nakakaawa na binenta lahat ng farm, lahat po pinangutang dahil sa mga fake promises, false promises. And that's where I wanted to help. Kasi nga, talagang, passion siya, vocation siya Hindi siya lang basta na, marketing ako, I make money out of that, isweldo ko, ganyan. Ito kasi I was willing to start from scratch. Para tumulong ka sa tao. Kasi, parang nandun ka, tapos parang hindi naman tapos na. Siyempre, kailangan mo pa rin kumita. Pero, na-experience mo na yung kumikita ka ng malaki para sa kumpanya, para sa sarili mo, para sa Ito na yung giving back time na parang I wasn't sure if I will be successful. But what's for sure is I wanted to help people. Lalo na fellow kababayans na naloloko. So when you start, mostly some Filipino who's thinking getting their own kasi iba ayaw talaga 9 to 5. Gusto nila maging entrepreneur. Yeah. But in the migration, being set up the migration business, is that how hard ba talaga yung investment mo? And can you break down how you spend the initial para lang ma-set up to and grow? Hindi ganun kalaki kasi wala ka namang makina. Wala ka naman. Di ba? You can do it from anywhere. When I was starting, syempre yung mga visa paper pa. Diba? Yung piniprint, right? Investment per se is not too high. I mean, syempre mag-aaral ka, immigration law, right? I did that, 13 years ago. And that was, if I remembered correctly, syempre, medyo subsidized ka rin ng government, right? So, mga siguro 10,000, right? For 6 months. Noong time namin yun. So, ngayon, mas mahal. Alam ko, 30,000 na yata. Tapos 1 year na or 2 years. Mahirap na. Tapos may exam pa. May exam din kami. Hirap din ng exam. Pero ngayon talagang ang passing rate lang yata 30%. So, the barrier is very high now. Pero in terms of money na capital,
yung talaga hindi, kasi mas may PC ka naman eh, di ba? Mas utak mo yun eh, right? And you have connections, then you can start. Sa akin, ang mahal doon, yung nawala yung sweldo ko. Nawala yung regular sweldo ko eh. But it is easy to start it. It's not easy to get your first clients and to get the run rate. Siyempre, para mag-survive ka, dapat palagi may mag-a-apply. Kung wala, wala kang pambayad ng lisensya mo. May lisensya kami every year. Meron kaming, anong tawag doon, yung professional development, CPDs. Kailangan may training kami. Kailangan may library kami, yung legislation. So may bayad lahat yun. At least mga 3,000 to 5,000 a year. Lisensya pa lang yun, tsaka yung mga kailangan lang. Business registration and stuff like that, nire-renew mo rin. Pero other costs, syempre, hindi ka naman, restaurant na kailangan may maganda kang retail space. Hindi naman. So I started with yung alam ko. Sino ba yung alam ko? Di IT nga ako. Di yung mga classmate ko, ng mga engineer, software developers. Doon ako nagsimula. And I started with, kasi if you don't do it every day, you lose it eh. Wala kang ang kliyente nung gagawin mo. Right? Basahin mo ng basahin yung legislation. So I started with free consultation muna. Diba? Kasi, diba, parang practical yun eh. Anong masuskoran ko siya? Pwede ba siya? Ganto ganyan. I started with that na ang daming papakonsult, libre lang muna. Kung okay tsaka magbabayad. Pero after a while, when you have the number of clients, hindi mo na kayang maglibre. Kasi ang dami ng nakapilang nakabayad eh. So wala ka ng panahon. Correct, yeah. So when you're treating yung client mo, say may client ka, how do you treat your client? Can you share like a story where that really made a difference from both you and the client when you're doing this? I guess, you always start to treat your clients how you want to be treated, right? Migrant din tayo, alam natin. Alam natin ang importansya ng advice, alam natin yung 'di ba, kahit requirements dapat timely and stuff. Alam natin yung nakakainis na. At di mo sinabi sa akin nung una pa lang. Alam mo yung time wasted. Ayaw mo nang ganun eh. Kasi very anxious ka. Visa ko, kailangan magkaroon akong visa. So I guess, yung very first client ko, it's very memorable. Kasi, syempre first client, hindi ko nga pa masyadong alam kung ano yung ginagawa kong visa sa kanya. Internship visa yun, training visa. I got her kasi nga, I was trying to pitch myself in this school for nurses. Sabi ko, can I do your visas? Sabi, hindi, may gumagawa na daw. Okay. Sa mga ginagawa nila, may isang na late doon. Wala, hindi makausap ng lawyer. Mag-expire na yung visa. So ako yung gumawa ng visa niya. And what happened then, it was successful. Buong klase sila, siya lang mag-isa yung sa akin, all the rest sa ibang lawyer. Sa kanya kasi nag-run ka agad. So parang, ang nangyari sa eskwelahan, sabi mga estudyante, bakit ganun? Ang tagal nun sa isa. Tapos, siyempre, siya lang ang kliyente ko, so talagang kausap ko siya lagi. Lagi siya may update. So, parang naano yung ibang estudyante na pwede bang lumipat sa akin. And from there, yun, halos lahat na ng estudyante sa akin na. And alam mo naman, pag nagsisimula, wala pang pera yan. Diba? And for me, it's about learning sa una. So, I started with zero cost. Like, sige, I'll assist you, libre mo una. Siyempre, malaking tulong yun, lalo kung wala kang pera dito, right? So, yun. Tapos yung second visa niya, sige, 250 lang, ganyan. At yun, di pong pangbayad niya pa, galing pa sa credit card ng nanay niya sa Pilipinas, yung mga ganon. And I've seen the journey, and dun ko na, alam mo, ang sarap ng feeling na alam mo, walang pera yan dati, hindi magkabisa yan, dahil magkakabisa, pero hindi niya kaya yung costs. Pero tinulungan mo, nag-grow, di ba? Nurse yun, nagkatrabaho, naging PR, naging citizen, hanggang buong journey niya kinasal siya, ako na lahat ng visitor visa ng mga ng bisita, ng anak, ninang ako ng anak niya, nanganak din ako, ninang siya ng anak ko. Yung ganong relationship. And that's I guess that's what we pride ourselves dun sa company. Na hindi siya talaga yung you're treated as a number. Na sige, may visa ka na, goodbye. Kasi totoo naman, pagkatapos ng visa niyan, kung business perspective ka, hindi ka yung relationship person, tapos na. Doon na ako sa next. Ba't pa kita kakausapin? Ano pang use mo sa akin?
But for us, it's not like that. Kasi nga, mas gusto kong nakikita yung nag-i-improve sila. Ay, may bahay na to. Oy, may ganito na siya. Whatever. So, and I know na pag nag-migrate ka, ang lungkot-lungkot. Wala kang kaibigan. Diba, ibang environment. So, I always do events for my clients. Like, once, twice, sometimes 3 times a year, mag-get together. Diba? I'll treat them at a restaurant or at a gig, at a party, whatever. Na para lang ang purpose ko doon is to thank them, diba, for the support. That's number one. Secondly is, gusto ko magkakilala sila. Kasi pare-pareho naman sila nag-a-adjust eh. So may mga kliyente naging magkakaibigan sila kasi regular events nagkikita sila. May mga kliyente ako na doon na rin nagkaasawa kasi nagkita sila sa party. Yeah, so that's what we do. Talagang true to our calling na hindi lang siya, sige, nagawa ko na yung visa mo, tama na. Tapos So you mentioned that you're treating your client like a family member, and yeah. and so you say honesty is a key to doing this, right? Honesty talaga. Hindi mo kasi syempre nagbabago yung law, 'di ba? Minsan, hindi naman basta paglabas ng law alam ko kaagad. I really need time to look at it, 'di ba? So sometimes ang nakakainis doon nasa news na kaagad, wala pa sa legislation. So ang dami na nag-iintay, right? So yung mga gano'n na, and we tell them honestly that okay, bigyan mo lang kaming panahon kasi kailangan namin alamin talaga. Minsan malabo rin yung pagkakagawa ng law. So ang hirap i-explain, and also sa ilang years ko na nito, magto 12 years na nga kami itong October, may nagkakamali din. Di ba? Tao lang kami. Nagkakamali. And alam namin, konting pagkakamali, pwedeng mabago ang future nila. Bila ma-refuse visa mo, ay paano yun, di ba? So, we try to be very careful. But the errors are always there. And what, kaya kami nakaka-carry on din is yung relationship namin sa kliyente. Kasi syempre, kung maayos naman kayong relationship, hindi naman palagi kang mali. Di ba? Minsan may mali. Tsaka syempre malaki kami. Malaki. Marami kaming staff. Hindi naman ako lahat. Hindi ko kakayanin lahat. May mga magkakamali. Minsan standard mo, di ba? You try to be the same standard for everyone. Minsan hindi naman na-follow through. But yun, we invest on our systems and processes and checking and things like that. Because we know how important that is. Magkamali ka lang ng isa pwedeng ma-refuse. What are some of the biggest hurdles you face going from IT sales, from lawyers, then immigration consulting? What is something that you challenges about it? I guess I've always been a people person naman. Kaya alam mo yun, I enjoy talking to people. I guess it's more enjoyable that kasi lalo na buhay nila to yung mga talagang nade-develop yung relationship. Back in the IT, my IT roles, you develop the relationships of the CEOs of these companies, right? Kasi sila yung bibili or yung IT manager and stuff like that. It gets more personal. That sometimes it's good because you're developing the relationship. Sometimes it's not because it becomes too personal. Ayaw mo na malaman yung iba. Right? Minsan, 1 hour yung consultation, 10 minutes na yung visa, and all the rest, problema na sa buhay. So, sometimes, di ba, I'm a very, na-absorb ko kasi yung mga negative energy, and sometimes I get really drained, and I get affected. That's why nga, I have other things that I do to make my life better. So, ayun, people person naman, so okay lang. I guess the difficulty really is yung law bago ng bago. And yung ang sakit yung ang hirap sabihin sa kliyente pag may bagong law hindi ka na pwede. Yung ganon. Pero wala, kailangan straightforward ka. Not everyone would like my style. Kasi ang style ko lang naman is kung ano yung totoo, sasabihin ko sa'yo. Whether you like it or not. Right? Because for me, you're paying me to tell you the truth, to tell you your options. Kung wala talaga, wala. Hindi kita ilulure na, sugarcoat ko para makakuha ako ng pera sa'yo, magda-down ka. Hindi Kung wala. Kung if you say that, ba't sabi nung isa, doon ka. Kasi gusto kong bigyan kita ng resulta Hindi ko mabibigay yun.
Okay na magalit ka na lang sa akin kaysa ngayon na. Kaysa naman magagalit ka sa akin after mong nagbayad ng napakalaki. Wala ring nangyari. Correct. So you've been in the business for almost 12, 13 years now. How important pala yung may mentor ka sa business mo? Oh, that's very important. So, when I studied migration law, siyempre bago yun sa akin, di ba? Marketing ako, IT, tas biglang ganun. Iba yung wording, iba yung itsura. So, interpretation mo, iba. So, and also, the law, when you interpret it, iba rin yun, practical side. Di ba? Kunyari, sinabi ganyan. Pero ang ginagawa ng case officer, iba. So, wala akong practical side. Siyempre, kakaaral ko pa lang. So, I pay my teacher from my immigration law, lawyer siya. I always see him when I get stuck. The whole time. Kahit na basta lang, ito yung pagkakaintindi ko sa law, ito ang gagawin ko, tama ba? Kasi syempre, hindi naman, kung nagkamali, di buhay nung isa yung mayayari. Right? Hindi naman siya basta, nagkamali akong promotion kasi marketing to, ano yun, kamali ka. Ito, it affects the lives of people. So, yun, sa investment na tinatanong mo, yun ang investment ko. Dahil aside from studying, nagbabayad talaga ako. I'm not like those, kasi may mga tao na, alam mo yon na, parang siguro ina-expect nila na, dahil, lawyer ka naman, pwedeng patanong, nag-aaral pa lang naman ako. They have to respect the time of those people. Diba? Kaya nga sila nandun sa level na yun . And, for me, professional services yan, binabayaran yan. Hindi ka pwedeng tumawag-tawag lang, patanong-tanong. Panahon nila yan . So, ayun talaga, I made it a point na meron ako talaga na dun lang ako sa kanya pag nasa-stuck ako. So, over the years, siguro kailan lang ba ako huminto? Siguro 9th, 10th year, yung ganon. Kasi medyo, alam ko na naman. Pero minsan may complex pa rin. At saka kasi nagkaroon na rin ako ng law firm. Kaya, in my law firm, may sarili naman ako mentor doon. So, hindi ko na kailangan ng admin. Okay, that's right. Let's go to the lighter side. Attorney Johanna. If some people doesn't know that you also a singer performing in an event. With you have your own band. It's a jazz jam. Paano nangyari yun? From lawyer, and then you also can switch to being a performer. Hindi, yun nga kasi yung ko, to keep my sanity. Diba? So, sa trabaho ko, ayun nga, maraming stress. Akala nila, nag-fill up lang ako ng form. Madali lang ang trabaho. Hindi naman yun . It's the knowledge that you've learned, how you apply it. Yung accountability ang nakakasira ng ulo dyan. Kasi pag may mali ka ng konti, kasalanan mo lahat yan. At mawawalan ka ng lisensya dahil sa isang mali. So, yung ganon, and nag-expand pa ako sa family law. Ayan, minsan may mga bugbuga na, may mga ganon. So, masakit sa puso. So, at na-absorb ko nga lahat, yung mga ganon. So, ang ko talaga, singing talaga. Singing, performing. That, pag nandun ako sa stage, ang feeling ko, 15 ako ulit. Nagsasayaw ulit ako sa Equinox. Diba? Yung mga panahon ko bumabalik. Kaya nga mga kanta ko 90s. I'm stuck in the 90s. But of course, I have to learn new songs then. Pero yun ang getaway ko talaga. Kaya if I have that, di ba, every fortnight, nasa NLC ako. Maybe every quarter, my events, whatever, if we get invited, I prepare for that. Because ayun yung that's what I look forward to na alam ko na after nitong mga sobrang sasakit, may saya naman ako mapupunta. No, maraming salamat for that. So kung, let's say, any parting words sa ating mga listeners and audience right now na wanted being a migrant, you're thinking of getting abroad, ano yung mga advice mo sa kanila? I guess yung mga papunta pa lang dito, nagpa-consider ng Australia, basta yung mindset lang na kailangan ready kayo. Ready kayo for new things that can happen. Hindi pwedeng risk-averse. Risk ito Risk that can really work out for you, na talagang bonggang-bongga. Or it's a risk na hindi talaga nag-work out sa'yo. So, sugal siya. Mahal din. Di ba? Marami kang babayaran.
kailangan willing ka talagang i-let go yung kung anong meron ka. Diba? It's good kung makuha mo pa rin trabaho mo dati. Kung hindi, hindi. Dapat ready ka. Kasi kung hindi, wala, heartaches lang eh. Huwag kang, sa Pilipinas, manager ako. Sa Pilipinas, di ako naglilinis. May katulong ako, may ganyan ako. Eh, huwag kang ganyan. Kung ganyan, doon ka na lang, masaya ka naman doon eh. Right? So, yung mga, dapat ready ka, dapat you take it as a new adventure. Yung mga nandito naman na umaasa pa rin, di ba, maging permanent, just, hold on lang, di ba? Kapit lang. Minsan talaga ang dami-daming mga challenges eh. So, just find the right opportunities for you. I understand yung mga iba, trying to survive, may mag-cleaner muna ako, ganto ganyan. Pero, wag niyong alisin na may other pa rin kayong mga skills, qualifications, pwede niyong i-apply. Minsan kasi, nagsastuck na doon, pwede naman ng iba, the roles, di ba? Yun ang, di ba, lalo na sa Pinoy, hindi tayo mayayabang eh. Yung parang, baka hindi ako pwede dyan. Katulad nung start ko sa New Zealand, right? Sabi ko nga, visitor muna kami. So, apply ka ng trabaho. Nako-frustrate na ako, wala akong ma-applyan. Syempre sa Cisco ako di ba? Branded IT, multinational. Nandun na sa CV ko yun. Syempre, di ka naman kukunin ng mga maliliit na kumpanya dahil doon. Nag-a-apply lang ako sa alam mo yung mga shop na may tech support, yung mga ganon. Nag-a-apply ako, pwede bang dyan na lang ako? And ayaw nila kasi parang hindi, highly qualified ka eh. And maswertihan ko lang, I guess. Meron akong recruitment agent sa New Zealand na talagang, no, Johanna, you have all the brands. You came from Cisco, you have IBM in your brand, you have HP. Kasi marami kong hinandle na brands. And they're like, no, I will promote you to other companies. Yung ganon. So, hintay lang kayo ng hindi naman hintay, pero hanap kayo ng tamang tao, tamang connections that can support you. Pero hindi lang basta lang, wag lang din yung, minsan kasi, mamimit mo sa networking event, talaga naman may trabaho ko ba para sa akin? Yung, masyado namang aggressive naman ito, Teng. So, wag Diretsuhan, naman, oo, yung diretsuhan, wag naman ganun. Like, I think the mindset of being grateful, yan, dapat mauna. And also, you're developing relationship na hindi porket nasa networking event ka, kailangan ma-take advantage mo lahat ng tao na nandun. Hindi, kasi ang daming tao dun eh. Kung sino mag-click sa'yo, di ba? Kung okay kayo, then dun magfo-flow yung tulong nun eh. Hindi yung, hindi, kasi bago lang ako dito, dapat tulungan ako. Don't do that. Ng mga, iba, syempre, sa tagal na natin dito, iba-iba ugali ng mga tao. But talaga, gratitude goes a long way. Being honest, being yourself, being comfortable with yourself, and that mindset that, you're there to develop relationships. Hindi lahat pwede mong i-develop na relationship. Siyempre, may mga taong ayaw ka rin. May mga taong ayaw sa'yo. So, but you can stick to those people na talagang nagko-connect, may connections. And from there, other things can flow. So, sa mga websites namin, so, ang BridgeOS, meron niyang chatline doon, may Facebook page din kami. So, BridgeOS, BRIDGEAUS.com.au, yun yung website. Isa, dragonlegalservices.com.au. Makahanap nyo rin kami sa Facebook. So, you can just message there and, yeah, so usually when you have queries, we will invite you for a consultation session. And then from that, kasi one-on-one session yun, I can give you advice, I write up stuff, you will have that copy, all the links nandoon para i-verify nyo rin yung advice ko. And from there, may choice ka whether, na-advise na ako, kaya ko na to. Di ba? Pwede ka naman mag-DIY eh. Hindi yun bawal sa amin. Hindi kami namimilit na mag-sign up ka. So, okay lang yun. Minsan, advice lang ang gusto. Or, pwede ka mag-decide na parang hirap nito. Wala naman ng panahon, bago ng bago, sige, ikaw na lang. Pwede rin. So, upcoming events ng Dragon Legal Services and BridgeOS, we will be at the Kamayan Festival sa Queen Victoria Market sa Melbourne, February 8 and 9. And my band, Just Jam, will also be performing there. April, I usually have meet and greet. So, meron akong Makati office
Iloilo office, Bicol office, I will be there. Yun, libre yun pagka nandun ako. May meet and greet lang. It's just talking about visas and stuff, kung anong mga tanong nila.